Halina't samahan niyo ko mga kasuhoy sa ating bike adventure ngayong araw mga kasuhoy. Kaya't samahan niyo ko mga kasuhoy no at ipapakita ko sa inyo mga kasuhoy ang napakagandang tanawin at napakatuwid na daanan mga kasuhoy. At ang ruta po natin mga kasuhoy ngayon ay papunta tayo ng St. Anselm mga kasuhoy. Oy. At ipapakita ko rin sa inyo mga kasuhoy no ang nag-iisang bahay sa gitna ng gubat mga kasuhoy. Oy, nang tumawid ako mga kasuhoy talagang nagtayuan ng balahibo ko mga kasuhoy. Nakakatakot talaga mga kasuhoy ba. At kahit ganun pa man mga kasuhoy na sobrang tahimik ng daanan lang mga kasuhoy, ang pakailan naman natin mga kasuhoy no ang ma-exercise at ang mapakita ko sa inyo mga kasuhoy ang mga view na nakatago dito sa Canada mga kasuhoy no. At simula dito sa bahay mga kasuhoy, mga 19 kilometers ito mga kasuhoy. Oy, medyo malayo-layo dito mga kasuhoy no. Pero kung talagang babanatan mo ng bike mga kasuhoy, mga isang oras at 17 minutes lang makukuha mo na agad mga kasuhoy. At dahil ang kagustuhan ko lang ng mga kasuhoy no, yung ma-exercise ako at maipakita ko sa inyo ang kagandahan nito mga kasuhoy, kaya dahan-dahan lang tayo mga kasuhoy no. Dahil kukuha-kuha pa tayo ng mga video mga kasuhoy para mapakita ko sa inyo kung ano ang mga nakatagong kagandahan dito sa bike lane nila mga kasuhoy. At kung iyong pagmamasdan mga kasuhoy, kalimitan talaga sa bike lane na ito mga sobrang tuwid talaga ng daanan mga kasuhoy. At bihira ka lang talaga makasalubong ng tao dito mga kasuhoy. Oy. At lalo na't liblib na lugar to mga kasuhoy no. Fresh na fresh ang hangin mga kasuhoy at malayo talaga sa kabihasnan mga kasuhoy at malayo sa kaingayan. At ito talaga ang kinaganda doon sa bike lane mga kasuhoy no. In every station talaga mga kasuhoy, may mga tools sila mga kasuhoy na pwede mong gamitin. Libre para sa lahat mga kasuhoy. Kung masisiraan ka, pwede kang magpahangin or gagamit ka ng mga tools nila mga kasuhoy. Talagang kumpleto talaga. Kung ito kaya mangyayari sa atin mga kasuhoy, baka isang linggo lang itong mga tools ng mga kasuhoy, kinuha na to sa atin siguro. Oy. Ito talaga ang malaking pagkakaiba dito mga kasuhoy no kaysa Pilipinas mga kasuhoy. Dahil ang mga tax na binabayad sa mga tao mga kasuhoy napupunta talaga sa mga ganitong mga project na mga kasuhoy katulad lamang itong bike lane, no, di ba? Tingnan mo mga kasuhoy, napakaganda ang daanan, talagang sobrang linis. Kaya isa talaga to sa pinaka-importanting bagay dyan sa Pilipinas mga kasuhoy no. Na ang pumili sa tamang tao na uupo sa pwesto sa ating government mga kasuhoy. Dahil sila yung nagbibigay ng desisyon mga kasuhoy kung paano at paano natin paunlarin ang Pilipinas sa ating bansa mga kasuhoy. Oy, ay paano na lang kung ang nakaupo sa atin ay puro na lang kurakot oy. At dahil sa isang taon, isang beses lang mag-summer mga kasuhoy, kaya busy talaga mga farmers mga kasuhoy no, sa pag-preparation sa mga pananim nila mga kasuhoy. Kasi pagdating naman ng December, September, October, mga burr na buwan mga kasuhoy, yan maglalambing na mga kasuhoy. Mamatay naman yung mga tanim na mga kasuhoy. Oy. Kaya doble kayo dito sila to mga kasuhoy no pag panahon ng summer mga kasuhoy para may pang-imbak sila ng mga pagkain sa pagdating ng taglamig mga kasuhoy.
Kaya sa totoo lang mga kasuhoy, dito sa bansang ito mga kasuhoy, bawal na bawal talaga dito ang tamad mga kasuhoy. Pag tamad kang tao mga kasuhoy ay talagang wala kang kakainin. Oy. Lalo na't bawat galaw nito mga kasuhoy ay puro bayarin mga kasuhoy. Bayad dito, bayad doon. Ay nako, talagang makakalbo na talaga tayo nito mga kasuhoy. Kakabayad sa mga obligasyon natin dito mga kasuhoy. Oy, dagdagan pa dyan sa Pilipinas ay puro problema na lang ang hatid. Oy. Okay, dito na tayo sa St. Henitin mga kasuhoy. Bahay na ito mga kasuhoy. Diba, ang ganda ng mga style ng bahay nila dito. Simple lang, sobrang tahimik. At kung pagmamasdan mo mga kasuhoy, no, ang galang simbahan. Tingnan nyo mga kasuhoy, sobrang tagal na simbahan. 1910 century para mga kasuhoy, sobrang tagal. At this time mga kasuhoy, nandito na tayo sa pinakamatuwid na daanan mga kasuhoy, no, sa gitna ng kagubatan mga kasuhoy. Nandito yung sinasabi ko mga kasuhoy, no, na nag-iisang bahay sa gitna ng gubat mga kasuhoy. At isipin mo naman ba mga kasuhoy, kaya mo bang tumira sa gitna ng gubat no, mga kasuhoy, no? Na sobrang anlayo nito sa kabiasnan mga kasuhoy. Napakaganda talaga. Pero ito mga kasuhoy, may bahay sa gitna. Ayan o. Ayan. Pero wala na nakatira ang bahay na yan. Ayan o. Ako lang mag-isa mga kasuhoy, no? Tapos hapon na. Pauwi na rin. Okay mga kasuhoy. Nakarating na tayo dito mga kasuhoy. Kung makikita nyo mga kasuhoy, magtaka ka kung bakit nila isinabit ang mga bike mga kasuhoy. Sobrang dami ito mga kasuhoy. Tingnan nyo mga kasuhoy ha. Bakit ang pinagtaka ko mga kasuhoy, bakit nga nila isinabit, no, ang mga bike dito? Kung tutuusin, maganda pa tong mga bike na to eh. Kung tutuusin lang. Gusto ko sanang isabit tong bike ko, kaso lang wala tayong mapagsabitan. Wala tayong sasakyan pa uwi. Ito mga kasuhoy. Oh. Ayan. Kabilaan niya mga kasuhoy, no? Kabilaan. Ayan, no? Mga old siya na bike mga kasuhoy, mga old na. Ayan, old na bike na to. Oh. Ayan, no? Pahinga mo na kapasoy. Grabing pagod. Naman na tubig. Isipin nyo mga kasuhoy, no? Sa tuwid ng daanan na yan. Tapos sa totoo lang, ako lang mag-isa ngayon mga kasuhoy kasi nga pahapon na wala nang ibang nagbabike. Medyo malamig na rin ang hangin. Kaya pauwi na rin ako, no? Medyo malayo-layo pang lalakbayin ko mga kasuhoy, ilang kilometro pa. Noong nakarang taon, dito din kami naabutan ng gabi. Kasama namin si Sir Sam, si Francis, sila si Don Carl. Naabutan kami ng gabi mga kasuhoy. Sabagay ngayon, pag summer dito mga kasuhoy, bababa ang araw alas 9 na ng gabi. Tsaka siya didilim. Pag mga alas 8, ngayon, anong oras na? 7:15 sa gabi. Pero maliwanag pa. Kaya nga kunti mga kasuhoy, stretching. Tapos mamaya alis tayo mga kasuhoy. Thank you!